Sabi nila, investment pag may bahay na ganito. Pero kung hindi mo naman natitirhan, tulad niyan, parang useless, nasasayang bahay. Inyong pagkakagastusan lagi, for example, i-renovate nyo, kahit hindi nyo, kasi tinitirhan ng isang bagay, nasisira din yan kasi yung panahon, halimbawa, nababasa ng ulan, nasisira yung bubong, syempre, kahit na hindi nga tinitirhan, yung loob ng bahay, nagkakaroon ng mga kasari-saring insekto, kasi nga, kahit na hindi tinitirhan, napapasok ng dumi yung bahay. So, kung walang naglilinis, walang nagmamanage, darating yung panahon na baka pati yung mga ahas tumira sa loob, di ba? So, useless. Kaya nga ang advice, kapag kayo ay hindi nyo naman gagamitin yung bahay, mas okay na wag na lang, kasi nasasayang yung pera na inaano nyo, ginastos nyo. Buti sana kung papaupahan nyo, diba? At kung sakaling papaupahan, dapat sigurado na mapapagkatiwalaan yung uupa, kasi lalo na kung nasa ibang bansa kayo tapos nasa Pilipinas yung uupa, yung kukuha ng uupa, sana mapapagkatiwalaan. Ang hirap ng yung management ng bahay sa'yo, tapos yung pera hindi naman pumupunta sa'yo, di ba? Meron nga dyan, pinapatirhan yung kanilang bahay para may magtatao, tapos pinadalhan ng pangkuryente, pinadadalhan ng lahat ng kailangan, pinag-aaral pa yung nakatira. Parang kung ako sa mga ganun, tapos hindi naman na uuwi, mas maganda pang ibenta na lang yung bahay kung wala namang balak umuwi, diba? Para sa akin lang yun. Sa inyo, ano bang maganda? Kasi sabi nga, kung halimbawa kung nasan kayo, dun kayo kukuha ng bahay, hindi naman dun yung trabaho nyo, tapos kukuha ka ng bahay sa ibang lugar, di ba useless? So, kung bago ka kumahan ng bahay, dapat tingnan nyo kung mapapakinabangan talaga. Kasi kung hindi nyo yun mahulugan, at mawalan kayo bigla ng trabaho, paano na, di ba? Malayong trabaho mo. Tapos ganun pa na malayong bahay na hinulugan mo. Para ano, di ba? Sige, ciao ciao.